Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta na po ang bawat isa sa atin ngayon? Nandito naman po tayo muli sa ating online prayer meeting every Friday. Salamat po sa Panginoon na narito po tayo, patuloy na ginagawa natin yung ating prayer meeting kahit na online po. Ito po'y makakatulong sa ating mabuti sa ating buhay pananampalataya. Sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. Ikit po natin ang ating mga mata. Aming Amang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoon, na muli ay sama-sama kami na mag-aaral ng inyong mga salita. Mga salita mo po na patuloy na magtuturo sa amin, magbibigay katatagan sa amin, magbubukas ng aming kaisipan upang ang aming pananampalataya ay patuloy na magkaroon ng katatagan at kalakasan, Panginoon, upang harapin pa, Panginoon, ang bawat araw ng aming buhay, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga salita ngayong gabi na aming pagsasaluhan, O Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. At nais po namin, Ama, na pakatatagin mo po kami habang kami po ay narito pa sa sanlibutan ito. At patuloy namin maipaglingkod ang aming buhay po sa inyo, aming Ama. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Isaiah 64 verse 1 hanggang 8. Pero ang babasahin ko lang po ay ang Isaiah 64 verse 1 hanggang verse 4. Babasahin ko po muna ang ating mga salita ng Panginoon ngayong gabi. Ito po. Sabi sa Isaiah 64, sabi po rito sa verse 1, buksan mo ang langit at ikaw bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Sila'y manginginig, animo ay tubig na kumukulo. Ipamalas mo po sa mga kaaway ang iyong kapangyarihan. Magsisipanginig sila sa iyong harapan. Minsay gumawa ka ng isang bagay na nakahihindik. Kami nagulantang nanginig sa takot. Pati mga bundok, wala pa ring narinig na Diyos na tulad mo. Sa verse 4 po yun. Wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Ayun po ang ating mensahe ngayong gabi.
pinaka mensahe po nito ay, ang sabi po sa verse 1, buksan mo ang langit at ikaw ay bumaba. Sabi po doon. Si Isaias po ay isinatinig po niya ang nangyari ng mga Israelita sa kapanahunan nila na sila ay dumanas ng digmaan at nakubkub po sila, natalo at nawasak po ang bayang Jerusalem. Wasak na wasak po ito. O bakit kaya nangyari sa Jerusalem, sa mga Israelita ang pangyayaring ito? Sapagkat ang mga Israelita po ay patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Hindi nila masyadong sinusunod ang mga salita ng Diyos at maging ang ipinapahayag ng mga propeta ay hindi nila pinakikinggan. Kaya si Isaias ay tumawag sa Diyos. Ang sabi po rito, bilang kinatawa ng bayan ng Diyos, nakiusap si Isaias sa Panginoon na mamagitan sa mga pangyayari sa mundo. Talunin ang mga kaaway niya at iligtas ang lahat ng tumatawag sa kanya. Isinatinig ni Isaias ang masidhing dalamhati ng mga Israelita dahil natalo sila sa digmaan at nasako po sila. Sinako po sila ng Babylonia. Si Isaias po ay nanalangin sa Panginoon. Ang sabi niya, buong masidhi yung kanyang pagtawag sa Diyos na ang sabi nga doon sa pamagat ay, punitin mo ang langit. Yun sa pamagat kanina. Isang pagtawag sa tayo po ay bilang mananampalataya, hindi pa tayo dumanas ng giyera. Ako po, hindi ko pa naranasan yun. Pero mga kapatid ko, naranasan nila. Napakahirap po ang kalagayan nila. Itong nangyari sa mga Israelita. Sa akin po napakahirap na makubkub sila ng kaaway, ng Babylonia. Nakubkub sila at hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari sa buhay nila. Tayo po ay may suffering ang dinaanan po natin since na nagkaroon tayo ng pandemic. Minsan, hindi lang minsan, noong bagong bugso ang pandemic ay lahat po tayo nangamba, hindi malaman ang gagawin, yung iba nalungkot, o iba't ibang reaksyon ang makikita sa ating mga sarili nung bago pa lang ang pandemic hanggang sa umabot ng kulang na 2 taon. Sa mga panahong yun na nagsimula ang pandemic, ano ang una nating ginawa nung makaranas na tayo ng hindi magandang sitwasyon? Marami sa atin hindi alam kung anong gagawin. Minsan, dumarating yung ang isipan natin ay parang nagtatanong ka. Totoo naman po yun. Parang napakalayo ng Diyos sa mga panahong yun. Maaring nanalangin po tayo. Ang mga panalangin nga natin sinasabi po natin, Panginoon, palayasin niyo po ang virus na ito sa aming bayan. Maraming mga paraan ang ginawa natin para manalangin sa Panginoon na yung kasalukuyan nating nangyayari dahil halos 2 taon na tayo ay hindi malaya ang ating pagkilos at pamumuhay. Talagang ang ating mga
prayer ng bawat isa. Hindi natin alam na yung mga bagay na nababanggit natin, hindi natin alam na papakinggan pala talaga ng Diyos yun. Na kagaya ni Isaiah, sabi niya, Panginoon, bumaba po kayo dito sa lupa. Parang ganun. Bumaba po kayo sa lupa. Dahil alam ni Isaiah na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At kapag siya ay bumaba sa mga bundok, sabi nga doon sa ating binasa kanina, mangangatal ang bundok at ang mga tao na makasaksi ay hindi pa nila nakita kung gaano kakapangyarihan ang Diyos. Sa pagtawag ni Isaiah na ito, ay marubdob sa kanyang damdamin na sila ay iligtas ng Panginoon. Sa verse 2, sabi po dito, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo ng buong tiwalang nanalig sa iyo. Habang binabasa ko po ito, nagbalik sa aking isipan, nung sinasabi niyang bumaba sa lupa ang Panginoon, sabi po rito, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, na wala pa nga naman talaga na makasaksi gaano siya kakapangyarihan para iligtas ang kanyang mamamayan. Sabi po rito, kailangang ipanalangin ng mga mananampalataya ng bagong tipan ang mga panalangin ito araw-araw. Nangako ang Diyos na kikilos alang-alang sa mga nag-aantabay sa Kanya. Yung klase ng panalangin ni Isaiah na pinipilit niya ang Diyos na bumaba sa lupa para sila ay sakluluhan, para sila ay iligtas doon sa mga pangyayari sa kanila. Alam ni Isaiah na ang Diyos ay tutugon. Alam ni Isaiah. Bakit? Kilala niya ang ating Ama sa Langit at meron siyang malapit na relasyon sa ating Ama, nakakausap po niya sa pamagitan ng kanyang pag-communicate sa ating Ama sa Langit. Kaya nanalangin si Isaiah ng ganun dahil alam ni Isaiah hindi siya pahihindian ng Diyos, kundi tutugunin talaga siya sa kanyang panalangin. Kaya nga maraming nangyari. May nangyari pang awayan sa lupa na hinimatay ang ate ko. Hindi yung kalooban natin, kung ano man nararanasan natin. Kasi itong taon na ito talaga ang pinakamahirap para sa akin, ang pinakamahirap na pinagdaanan ko. At yung ating mga panalangin, minsan, hindi mo na alam kung paano mo babanggitin. Pero, naranasan ko po na pumunta ko sa church, ako lang mag-isa. Doon ako nag-pray. Doon ko iniyak yung lahat ng nararanasan. At nailabas ko yon. At totoo itong sinasabi ni Isaiah na pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwala na nanalig sa iyo. Na kahit po tayo ay hindi maganda ang ating nararamdaman, na-stress tayo, hindi natin alam kung ano yung katatayuan natin. Ang ating mga panalangin ay hindi, kumbaga, para sa akin kasi, kapag nanalangin ako, hindi ko na alam kung ano yung binabanggit ko, pero alam ko na nanalangin ako. At marami po tayong humiling sa Lord na bumaba ang kaso ng COVID sa ating bansa.
Napakapalad ng bansang Pilipinas po natin. Napakaraming mananampalataya. Kaya, ang Diyos ay tumugon. Tumugon sa ating mga panalangin na mag-subside na ang virus sa ating bayan. Pero mga kapatid, ito lang po ang lagi po namin itong pinag-uusapan ni Sister Beng. Yung ating katayuan bilang mananampalataya, magsikap po tayo na hindi po tayo mapalayo sa Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng salita niya, sa pamagitan ng ating sama-samang panalangin online. Ang araw ng linggo, andun pa rin ang ating online services. Mga kapatid, may tinatag na house church. Paghahanda po ito mga kapatid. Kasi hindi po tayo nakakasiguro bukas makalawa ay hindi na kasing smooth ang ating kalalagayan. Maaring ngayon malaya, pero pinauna na po sa atin ng salita ng Diyos na sisidhi pa ang mga pagsubok. Ang mga pagsubok po ay hindi po magpapahinto sa atin sa ating buhay panampalataya. Na patuloy po na ang ating sama-samang panalangin ay magpapatuloy po tayo. Kahit anong kalagayan, parang sinasabi na dapat walang kapalit sa puso natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil nabawasan dahil wala tayong mga material na bagay na kailanganin natin sa araw-araw. Tapat po ang Diyos. Nangako po siya, hindi tayo iiwan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Na alam ko, maraming problema ang pinagdaanan natin, pero sure na sure talaga na may tugon ang Diyos. Sabi nga, walang anak ng Diyos na nagutom at nagpalimos ang panahon yun na dumanas tayo ng pandemic. Ngayon po ay nasa buwan po tayo ng December. Maraming pagpapala ang Diyos na ibibigay sa atin. At higit sa lahat, hanapin po natin ang presensya ng Diyos. Hanapin po natin ang mukha ng Diyos sa panahon na meron po tayong kabigatan. Tayo po ay sama-samang idulog sa panalangin ang ating mga prayer items. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po o Diyos sa mensahe na aming narinig ngayong gabi, na patuloy itong magbibigay sa amin ng paalala na magpakatatag kami sa pananampalataya, na huwag kami makakalimot na tanging ang pagtawag sa iyo, tanging ang panalangin ang mag-uugnay namin sa inyo, Panginoon, sa panahon ng may kabigatan kami, may mga pagsubok kaming nararanasan. Aming Ama, aming itinataas ngayong gabi ang mga prayer items na aming idudulog po sa inyo. Aming Diyos, patuloy namang itinataas, Panginoon, ang aming bansa, bayang Pilipinas, Panginoon. Lord, nalalaman niyo, Panginoon, kung ano ang nagaganap sa aming bayan. Lord, pangunahan mo nga po ang aming Presidente, Duterte, Panginoon. Hinihiling po naming mangusap po kayo sa Kanya, Panginoon, sa Kanyang gagawin sa mga panahong ito, O Diyos. Lord, yung katatagan, Panginoon, ang paninindigan niya bilang Pangulo, Panginoon. Maging ang Kanyang mga kasamahang kabinete, Panginoon. Mga senador, congressman, Panginoon. Mga naglilingkod sa mga lalawigan, O Diyos. Hanggang sa pinakamababang naglilingkod sa aming bayan. Sa bawat baryo, O Diyos. Lord, pangunahan mo po sila, Panginoon. Makadama sila, Panginoon, ng alertness, Panginoon, na pangalagaan nila, Panginoon, ang mamamayang Pilipino, O Diyos. At higit sa lahat, ang inyo pong pagka-Diyos, ang unahin nilang kilalanin at
tanggapin ka sa kanilang buhay upang maitama nila, Panginoon, ang kanilang paglilingkod sa aming bayan. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming Pangulo, sampulang kanyang mga kasama, nang maligtas sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Pangunahan mo po silang lahat, O Diyos. Maraming salamat po. Amin din pong idinadalangin, Ama, ang mga gawain na plano ng Christ is the Answer Church, Panginoon, sa pangunguna ng aming Pastor Tom, Panginoon. Lord, ang mga planong ito, Panginoon, na magkaroon ng house church, Panginoon, at marami pang mga pinaplano, Panginoon, na mabuksang gawain sa iba't ibang lugar, O Diyos. Lord, sa mga panahong ito, Panginoon, kami po ay humuhiling na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang aming pastor, ang mga kapastoran sa bawat daughter churches, Panginoon, na nagsisimula na po kami na magkaroon ng face-to-face na service, Panginoon, every Sunday. Lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, ng iyong mga lingkod. At ang anumang paghahasik ng kaguluhan at karamdaman ni Satanas ay hindi magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy naming idinadalangin ang bansang Israel, Panginoon, na sa kasalukuyan ay maganda po ang nagaganap sa bayang ito. Lord, hawakan niyo po, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, na hinihiling po namin ang iyong proteksyon, Panginoon, sa bansa pong ito. Nagaganap po, Panginoon, ang evangelism, Panginoon, sa kapwa Hudyo, Panginoon, sa kasalukuyan, O Diyos. Lord, pagpalain mo nga po, Panginoon, ang iyong mga salita, na ang mga Israelita, Panginoon, na nawala sa pananampalataya ay unti-unti silang magbalik, Panginoon. Ang gabay at patnubay sa kanila, Panginoon, dinadaos, Panginoon, ang service, Panginoon, online, at iba-iba ang mga speaker nito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, makarating hanggang sa ibang bansa ang mga mensahe na isinishare, Panginoon, sa online service na ito, Panginoon. Ang Christ is the Answer, O Diyos. Maraming pong salamat, aming Ama. Napakabuti po ninyo, Panginoon. At patuloy namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon. Ang aming mga pamilya, O Diyos. Lord, hinihiling po namin ngayong gabi na marami pa kaming mga mahal sa buhay. Dalangin po namin na magbalik loob sila, Panginoon, mag-surrender ng buhay sa inyo, O Diyos. Lord, malapit ka nang dumating na wala kaming ibang hinihiling, Panginoon. Makasama, Panginoon, sa rapture na gagawin po ninyo sa inyong mga lingkod. Yun ang aming hinihiling, aming Ama, na makasama namin ang aming buong pamilya, ang aming buong sambahayan sa takdang panahon ng pagdagit mo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa ginawa po ninyo na nagkaroon po, Panginoon, ng kaluwagan, Panginoon, ang aming katayuan sa mga panahong ito, Diyos, O Diyos. Pero patuloy pa rin kaming mag-iingat, Panginoon, dahil alam namin na hindi pa talagang tuluyang malaya kami sa pagkilos. At salamat, Panginoon, na pinaunahan mo na kami ay mag-ingat at patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya. Maraming salamat po.